Okay guys, sa lahat po ng mga OFW distress na humingi po ng tulong, yung mga information sheet po na pinapasagutan po namin sa inyo, kailangan po namin yon. Kailangan nyo pong sagutan yung mga sumusunod. Full name, contact number, birth date, passport number, foreign location, kung asan bansa po kayo. PRA, ibig sabihin po nun is ano ang agency mo sa Pilipinas. FRA, ano ang agency mo sa ibang bansa. Employer name, tapos contact number ng inyong employer. Next of kin information po, contact number ng inyong mga pamilya, pangalan at kung kaano-ano nyo po sila. Tapos yung last na sasagutan nyo po is complaint. Ano po ba ang complaint mo sa iyong amo? Bakit ka humingi ng tulong? Minamaltrato ka ba? Rape? Sinasaktan? Hindi pinapasahod? Tapos na ba ang iyong kontrata? Hindi ka pinapauwi? So yun po yung mga ibang valid reason na kailangan nyo pong ilagay sa complaint. Kailangan po natin yan email sa DMW at saka i-follow up po natin yan sa KOLO. After nyo po masagutan ng information sheet, kailangan po namin ang inyong kopya ng inyong kontrata. Kung walang kontrata, passport. Pero mas maganda, passport po. Copy po ng inyong passport. Tapos, kung wala namang passport, kahit OEC. Lahat po yan copy, then isend nyo po sa amin. Pag hindi po namin kasi alam ang inyong mga information or kahit wala kayong dokumento na binibigay po sa amin, nahihirapan po namin kayong tulungan. Kasi taga-email lamang po kami, advocate lamang po kami, pino-forward po namin ito sa DMW. Sa lahat po ng mga nagme-message sa akin na humihingi po ng tulong, pag hindi nyo po ako makontak, nandyan po si Ma'am Brenda Pascua. Ibibigay ko po sa inyo ang kanyang Facebook. Pwede nyo po siyang lapitan. Isa siyang magiting na advocate po dyan sa Riyadh. President po siya ni OFW Heart Asia. Paalala ko lamang po sa mga household worker na paalis na pa sa Pilipinas. Magtago po kayo ng inyong mga dokumento, yung mga pinilapan nyo sa agency, tulad ng kontrata, at saka passport nyo po, OEC yan. Picturean nyo po, itago nyo po sa inyong cellphone. Tapos i-forward nyo po sa inyong pamilya. Po, karamihan sa mga lumalapit sa amin, mga pamilya ng mga OFW. Pag hinihingi po namin yung dokumento ng OFW distress, wala po silang maibigay. So mas maganda po may kopya kayo, may kopya din ang inyong mga pamilya. Kung sinasabi ng agency na bawal yung picturean, kasinungalingan po yan. Kontrata nyo yan, pumirma kayo, karapatan nyo at obligasyon nilang bigyan kayo ng kopya. Itago nyo po yan, sa inyo po yan. Kung ayaw nilang papicturean sa inyo o tinatakot kayo, syempre diskartihan nyo. Kasi pag paalis naman kayo ng bansang Pilipinas, papasok kayo ng airport, mag-isa na lang kayo. Pag sakay nyo ng aeroplano, picturean nyo, isave nyo sa cellphone nyo. Kasi po, pagdating sa bansang pagtatrabahoan natin, hindi natin alam kung anong magiging sitwasyon o magiging kapalaran natin. Kung mabait ba ang ating amo, salbahe ba, o demonyo. Paano pag humingi kayo ng tulong, wala kayong mga dokumento na nakatago para ibigay sa kanila. Ilan sa mga sinabi ko ay mga tips po para sa mga OFW, lalong-lalo na sa mga household worker. Pag nagtrabaho tayo sa ibang bansa, wala tayong kakampi kundi sarili lang natin. Walang makakatulong sa atin kundi sarili lang natin. Kaya sa lahat po ng mga humihingi ng tulong, alam ko pagod na kayo kasi Ramadan ngayon. Maraming matitigas na employer ngayon na ayaw magpauwi dahil kailangan nila kayo. Tutulungan namin kayo, pero tulungan nyo din ang inyong mga sarili. Hindi sila basta-basta nagpapauwi, lalo na ngayong Ramadan. Pero wag po kayong mag-alala, imo-monitor po namin kayo hanggang makauwi po kayo ng Pilipinas.